Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At as of 5 AM today, ito yung ating latest na mga advisories para sa ating mga lokalidad. Sa ngayon, may thunderstorm advisory tayo nakataas sa ilang bahagi ng Greater Metro Manila area. Nakakaranas tayo sa kasalukuyan ng thunderstorms over some parts of Central Luzon at itong northern portion ng Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon, para sa mga advisories na ito ay maaring bistahin ang official website ng panahon.gov.ph. Para naman sa ating latest satellite imagery, yung latest location natin para kay Bagyong Bising, kanina alas 4 ng umaga ay nasa layong 405 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 130 km per hour at pagbugso na umaabot ng 180 km per hour. So isa itong typhoon at kasalukuyang gumagalaw northeastward sa bilis na 25 km per hour. So kahit na nasa loob ito ng ating PAR, ay malayo na ito sa ating kalupaan at wala nang direktang epekto sa namang bahagi ng ating bansa. Dahil dyan, wala na tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal dito sa bahagi ng Batanes. Wala na rin direktang epekto or hindi na magdudulot ng mga malalakas sa pag-ulan itong si Bising sa ating bansa. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat, malaking bahagi pa rin ng ating bansa. Particular na itong malaking bahagi ng Luzon at western sections ng Visayas at Mindanao. Makakaranas tayo ngayong araw ng mataas na tsansa ng pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa area ng Bicol Region, itong central and eastern sections ng Visayas at sa Mindanao, ay mas maaliwala sa panahon na ating inaasahan maliban na lamang sa mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng thunderstorms. At ito naman yung ating latest forecast track and intensity para kay Typhoon Bising. So kagabi, or 11 PM yesterday ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong sentro ng mata ni Bagyong Bising. At kinalaunan ay naglandfall ito sa southwestern portion ng Taiwan 11:50 PM yesterday. So sa ngayon, yung latest location nga natin ay nandito na ito sa bahagi ng Taiwan area. Inaasahan natin na for the next 24 hours magpapatuloy yung generally northeastward na paggalaw ng nasabing bagyo. So habang binabaybay nito ang landmass ng Taiwan. So tomorrow or mamayang umaga, posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, particular dito sa northern boundary ng ating PAR. So pagsapit naman ng bukas, itong si Bising ay papasok ng or magre-recurve northwestward at posibleng maglandfall muli dito sa area ng Eastern China. So muli, for the next 24 hours, magpapatuloy yung northeastward na paggalaw ni Bising. Bukas, posibleng mag-recurve ito at maglandfall muli sa Eastern China. At beyond that, ay magpapatuloy yung tuluyang paghina ni Bising. Possible, isa na lamang itong low pressure area by Wednesday habang binabaybay nito ang landmass ng mainland China. At sa ngayon, wala nga nakataas sa tropical cyclone wind signal sa naman bahagi ng ating bansa. Pero in terms naman of heavy rainfall, ay mga malalakas na pag-ulan, ay mas magiging concern natin sa mga susunod na araw ay yung patuloy na pag-iral ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat. So yung latest weather advisory natin na issued as of 5 AM today, may nakataas pa rin tayo or inasan pa rin natin itong mga 50 to 100 mm sa pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Ilocos Region. So itong area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, nasan pa rin natin yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng habagat. Pagsapit bukas, araw ng Martes, ay mababawasan na yung mga area sa makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan. So itong area na lamang Ilocos Norte, posible pa rin dyan yung mga 50 to 100 mm na pag-ulan. Kaya maghanda pa rin tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa dahil inasan pa rin natin itong western section ng Luzon ay tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At dahil naman sa pag-iral rin ng habagat, makakaranas rin tayo ng mga pagbugso ng hangin. So may severe winds tayong posibleng maranasan starting today dito sa areas ng Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Occidental Mindoro, Masbate at sa Romblon.
Bukas, magpapatuloy yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng habagat sa Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Masbate, Romblon, Occidental Mindoro at sa Palawan. Sa araw ng Miyerkules, may pagbugso ng hangin pa rin dito sa area ng Ilocos Region, Cagayan, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Masbate, Romblon, Occidental Mindoro at sa Palawan. Kaya kahit na wala nga nakataas na wind signal, sa malaking bahagi ng ating bansa, maghanda pa rin tayo sa mga posibleng pagbugso ng hangin over these areas for the next 3 days. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so ito ngang malaking bahagi ng Luzon, makakaranas ng maulang panahon ngayong araw dulot ng habagat. So dito sa Metro Manila, buong Northern Luzon, so itong mga rehiyon ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, pati na rin itong malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Asahan nga natin ngayong araw itong mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Kaya inulit ko po, ito nga mga areas ng Ilocos Region, Zambales at Bataan, since ito nga yung mga lugar na pinaka-expose sa pag-iral ng ating habagat. So nasa western section ito ng Luzon, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslide. Samantala, sa area ng Kabikulan, so dito sa Bicol Region, sa eastern section ng Luzon, mas maaliwala sa panahon na ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap, pero maghanda pa rin tayo sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong area ng Palawan as well as itong Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm, ay makakaranas tayo ngayong araw ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan. Dulot rin yan ng habagat. So muli mapapansin po natin, western sections ng areas na ito. So ito po yung mga lugar na exposed sa pag-iral ng habagat, makakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw. Kaya maghanda pa rin tayo sa mga banta ng flooding at landslides over this area. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Visayas, Central and Eastern Visayas, as well as sa rest of Mindanao, itong bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Soxargen at Davao Region ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin rin ang ating inaasahan. Pero mamayang hapon hanggang sa gabi, nandyan yung mga tataas na tsansa ng mga malalakas at panandaliang pag-ulan. Sa kalagayan naman natin karagatan, as of 5 AM today ay nag-issue na tayo ng final gale warning. So wala na tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Dahil inaasahan nga natin yung patuloy na paggalaw palayo ni Bising sa ating bansa. So over extreme northern Luzon, sa mga susunod na oras ay bahagyang bababa na yung mga alon. Pero gayon pa man, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng northern Luzon. Dahil posible pa rin tayong makaranas dyan, nakatamtaman hanggang sa maalong karagatan. Haring araw sa Kamanilaan ay sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 6:30 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, yung mga thunderstorm advisories, rainfall advisories, or heavy rainfall warnings, ay maaring i-follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bistahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lago-Ulat.